sila ng kakaibang aura na nagmumula sa mas malalim na bahagi ng nayon at nang hindi nag-aaksaya ng sandali, nagpasya silang pumasok at direktang mag-imbestiga. Sa loob, sinalubong sila ng nakakagulat na tanawin. Ilang nagliliwanag na malasayan na kristal ang umaangat mula sa lupa sa iba't ibang lokasyon. Nang lumapit sila para sa mas malapitan na pagsusuri, lalo pang lumalim ang kanilang pagkagulat nang matanto nila na ang mga aktwal na taga-nayon ay nakapaloob sa loob ng bawat isa. Ang tanawin ay panandali ang nagpatahimik sa kanilang dalawa. Para bang hindi pa yun sapat na kakatwa, hindi nagtagal ay nakasalubong nila ang isang batang babae na tila hindi apektado ng kakaibang pangyayari sa kristal. Pinahinto nila siya at tinanong kung ano ang nangyari, at ipinaliwanag niya sa pamamagitan ng nanginginig na hininga na siya ay nangunguha ng mga halamang gamot nang biglang nangyari ang lahat. At pagbalik niya ay natagpuan niya ang lahat ng kanyang kakilala na nakakulong at nakatigil sa mga kumikinang na prism ang yun. Sa sobrang pagkabigla, bumagsak ang batang babae sa pag-iyak sa nakakagimbal na tanawin sa kanyang harapan. Mula sa lahat ng ang nakita at natutunan nila hanggang sa puntong ito, sigurado si Arthur sa isang bagay. Ito ay gawa ng kung anong uri ng halimaw. Mula sa kung saan, isang hibla ng sapot ang mabilis na lumipad sa hangin at kumapit sa binti ng babae. Inayla ito palayo sa lupa at pataas habang isang malaking halimaw na parang gagamba ang umuusad, handang sakmalin siya ng buo. Si Arthur ay kumilos ng agaran at sumugod upang iligtas siya. Ngunit mabilis siyang hinawakan ni Jasmine at pinigilan bago pa siya makalapit. Sa halip na lamunin ng babae, isinara ng nilalang ang babae sa loob ng isa sa mga kumikinang na kristal at ibinaba ito pabalik sa lupa. Pagkatapos nito ay ibinaling nito ang buong atensyon nito kina Arthur at Jasmine. Sinusubukang bitagin sila sa sumunod, ngunit kapwa sila nakatakas mula sa atake nito ng madali. Ilang sandali pagkatapos, nagpasya silang umurong dahil sa simula pa lang, hindi kasama sa kanilang pagbabalita ng misyon ang paghahanap o pagtalo sa anumang halimaw. Sa ibang dako sa mismong sandaling iyon, dalawang individual na nakabalabal ng mga kapa na may talukbong ang nakatayo sa magkabilang panig sa isang silid na malabo ang ilaw na may nakalatag na mapa sa pagitan nila. Tinalakay nila ang tatluhang alyansa ng mga tao, mga duwende, at mga elf na itinuturing nilang lukhang hindi paborableng balanse ng kapangyarihan mula sa kanilang pananaw. Gayunpaman, isa sa kanila ang nagbanggit na sumusunod ang kasaysayan sa natural na agos at kung minsan ay hinahayaan lang ang mga pangyayari na damaloy bilang. Sila ay maaaring humantong sa hindi inaasahang kasiya siyang resulta. Pagkatapos, inaktibo niya ang isang bagay na nakamarka bilang isang beast blade sa mapa, na naging sanhi upang magkaroon ng isang bilog ng kumikinang na berdeng enerhiya sa ibabaw nito. Pagkatapos ay lumitaw ang maliliit na proyeksyon ng pinakamahuhusay at pinakamapanganib na adventurer sa buong ibabaw ng mapa. Matapos suriin ang mga nakita nilang mangyayari, sumang-ayon ang dalawang nakabalabal na figura na kailangang pigilan ang kinabukasang ito anuman ang mangyari, at sa tindi ng kanilang reaksyon sa bawat proyeksyon, naging malinaw na ang pinakakinakatakutan nila ay sina Arthur at Jasmine. Kasabay nito, matagumpay na nakalayo sina Arthur at Jasmine mula sa halimaw na gagamba, bagaman sinusubukan pa rin ni Arthur na i-proseso kung ano nga ba talaga ang nilalang na yun. Ipinaliwanag ni Jasmine na ito ay tinatawag na Eren, isang halimaw na kabilang sa 5 nilalang na lagi niyang kinatatakutang makaharap. Sa buong buhay niya, 5 pa lang sa mga ito ang kanyang nakaharap at isa pa lang ang nagawa niyang matalo. At ang tagumpay na iyon ay nangailangan pa ng pinagsamang lakas ng buong grupo ng Twin Horns, na labis na ikinagulat ni Arthur. Patuloy niya, binanggit na parehong naroroon sina Ray at Alice sa labanang yun, at ang kakayahan ni Alice sa pagiging emitter ay napatunayang lubos na mahalaga sa kanilang survival. Ang sumpa na iginawad ng isang arakna ay maaari namang alisin ng isang emitter o sa pamamagitan ng pagpatay mismo sa arakna. Para lalo pang lumala ang sitwasyon, ang mga nilalang na ito ay may napakataas na resistensya na nagiging dahilan upang halos walang silbi ang karamihan ng mga salamangka laban sa kanila. Matapos marinig ang lahat ng yon, sa wakas ay naunawaan ni Arthur kung bakit siya pinigilan ni Jasmine kanina. Alam na niya na halos wala silang pag-asa sa isang direktang paghaharap.
Kinumpirma ito ni Jasmine at idinagdag na hindi gaanong nakakatagal ang mga arakna sa sikat ng araw, kaya karaniwan silang nananatiling nakatago sa kaloob-looban ng mga kagubatan o nakabaon sa loob ng mga lihim na taguan sa ilalim ng lupa. Dahil doon, kinikilala niya na naturo na niya rito ang lahat ng mahalaga tungkol sa paghahanap buhay bilang isang adventurer, at ibinabalik ang tanong sa kanya at tinatanong kung ano sa palagay niya ang dapat nilang susunod na hakbang. Huminto si Arthur upang pag-isipan itong mabuti at nagpasya na ang pinakamatalinong gawin ay bumalik agad sa guild at magsumite ng buong ulat tungkol sa kanilang natuklasan. Ngunit sa mismong susunod na sandali, ang Eren ay lumitaw sa likuran nila at nagpakawala ng mahika nitong panghuli, sinusubukang pigilan at baguhin sila. Itinulak ni Jasmine si Arthur palayo sa panganib sa huling segundo, naiwan ang sarili niyang naipit sa loob ng nagliliwanag na bilog mag-isa, at ilang sandali pagkatapos, siya ay nababalutan. Sa loob ng isang kristal na piitan, agad na sumugod ang Eren kay Arthur, ngunit mabilis niyang itinaas ang kanyang talam sa tamang oras upang salagin ang atake. Habang pinipilit niyang labanan ang tindi ng pagtama, bumalik ang kanyang mga alaala sa nakaraan niyang buhay nang siya ay tumayo bilang isang hari na kinikilala bilang pinakamalakas na mandirigma na nabubuhay. Nagpaalab ang alaalang yun ng isang matinding damdamin sa loob niya, at ibinuhos niya ang lahat ng kanyang lakas sa halimaw. Ngunit gaya ng paalala ni Jasmine, ang kanyang mga espada ay kulang sa lakas upang magdulot ng makabuluhang pinsala. Tumalon siya pabalik sa isang sanga ng puno at muling sinuri ang sitwasyon, na pagtantong ang bakal lamang ay hindi magwawagi sa labang ito. Kaya pinakawalan niya ang kanyang hawakan at pinakawalan ang kanyang teknik ng talam at apoy, bomb ire gamit ang mahika sa halip, at sa pagkakataong ito, kitang-kita na nasugatan ito ng mga atake. Sa huli, nagsimulang maniwala si Arthur na sa wakas ay napabagsak na ng sunod-sunod na atake ang nilalang, ngunit sa kanyang pagkadismaya, ang Eren ay hiripang bumangon muli at nagre-regenerate, na hindi naman lubos na ikinagulat niya dahil binalaan siya ni Jasmine tungkol sa matinding resistensya nito sa mahika. Isinasaalang-alang yun, pinakawalan ni Arthur ang kanyang teknik ng batong pana, na nagpadala ng maraming batong sibat na bumaon ng malalim sa katawan ng Eren. Galit na galit, sumugod ito patungo sa kanya, ngunit malinis na umiwas si Arthur at lumapag sa ibabaw nito. Ibinabaon ang kanyang espada sa bukas na nilikha ng mga batong tinig. Pagkatapos ay ipinadaan niya ang mahika sa mga nakabaong tinig, pinapagana ang mga ito mula sa loob at nagpapakawala ng matinding bugso ng kidlat na dumadaloy sa nilalang. Matapos tiisin ang walang tigil na agos sa loob ng ilang mahabang segundo, sa wakas ay bumagsak ang Eren. Bumaba si Arthur at bumaling kay Jasmine, ngunit nakita siyang nakakulong pa rin sa loob ng kristal, at mabilis na naging malinaw ang dahilan. Hindi pa patay ang Eren. Ibinabaling nito ang mahiwagang mata nito patungo sa kanya, ngunit pinatigil ni Arthur ang oras bago pa gumana ang salamangka nito. Habang siya ay sumusulong, bumubulong siya ng tahimik na pasasalamat sa Eren. Dahil sa matinding pagtutunggali na ito, kaya niya naalala kung paano hawakan ang kanyang espada tulad ng dati niyang ginagawa sa kanyang nakaraang buhay. Buong tiyak at mahinahon, iniangat niya ang kanyang talam at sa isang solong walang kamaliang hagod, agad na winakasan ang Eren. Gayunpaman, ang hirap ng teknik na iyon ay nakaukit sa kanyang katawan. Nauunawaan niya na kailangan pa niyang matutunan kung paano pagsamahin ang kanyang dating husay sa pakikipaglaban sa bagong mahika na nakuha niya sa mundong ito. Lumuhad siya upang pakalmayin ang kanyang paghinga. At doon, biglang dumating si Sylvie, nagtatanong kung ano ang nangyari mula nang maramdaman niyang may matinding galit na sumabog mula rito kanina, ngunit tiniyak ni Arthur sa kanya na maayos lang siya. Mukhang natanggal na nina Jasmine at ng iba ang sumpa, ngunit malinaw na malinaw sa mukha ni Jasmine na hindi siya nasisiyahan sa kanya. Inamin ni Arthur na nagkamali siya at humingi ng tawad sa pagmamadali niyang labanan ng Eren matapos siyang babalaan nito na huwag gawin. Nang marinig yun, nagpasya si Jasmine na wala ng dahilan upang panatilihin ang kanyang galit dahil anako na niya ang responsibilidad. Sa kabila nito, hindi niya maitago ang kanyang pagkagulat na nagawa niyang talunin ito ng buo sa sarili niya. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Arthur na hindi ito ang uri ng lakas na hinahabol niya. Ang talagang gusto niya ay ang lakas upang protektahan ang mga taong pinakamahalaga sa kanya. Inamin niya na ang sarili niyang kakulangan ng kapangyarihan ang halos naging sanhi ng pagkawala niya ng kanyang pamilya, at nauunawaan niya na walang makakapagbago sa nangyari na.
At dahil doon, nanunumpa siyang lalakas ng higit pa kaysa dati. Pinangaralan pa rin siya ni Jasmine sa pagtataya niya sa kanyang buhay ng ganoon. Ngunit sinabi ni Arthur sa kanya na mahalaga rin siya sa kanya at isasakripisyo niya ang lahat para panatilihin siyang ligtas, na nagdulot sa kanyang mga pisngi. Para banlawan, pagkalipas ng ilang oras, bumalik sila sa guild at mabilis na kumalat ang balita ng pagtalo ni Arthur sa Eren. Tumanggi si Lucas na maniwala at iginiit na ipakita ni Arthur ang Manacor bilang ebidensya, ngunit napagtanto ni Arthur na hindi yun mangyayari dahil nilamon ni Sylvie ang Manacor pagkatapos ng laban. Kahit ganoon, ipinatawag ni Arthur ang sinumpang mata ng pagiging bato ng Eren, at tuluyang nalito si Lucas nang makita ito dahil hindi pa siya nakakita ng ganoon dati. Sa kabila niyon, pinanatili ni Lucas ang kanyang nakagawian na pagmamataas at iginiit na maging ang Eren na ito ay hindi magiging anumang tunay na hamon para sa kanya bago tumalikod at lumakad palayo. Matapos itong maayos, bumalik si Arthur sa ari-arian ng pamilya upang bisitahin ang kanyang mga mahal sa buhay. Lalo na si Eleanor, labis ang kagalakan na masilayan siyang muling pumasok sa pinto ng ligtas. Sinabi niya sa kanyang ama ang tungkol sa pagkagapi sa isang Eren, at si Rhea ay taos pusong humanga. Ngunit ang kanyang ina ay hindi nalulugod at pinagluhod si Arthur habang pinapaalalahanan siya na bago maging isang adventurer, nangako siyang hindi susumang sa panganib. Ikinatwiran ni Arthur na ang pag-iwas sa panganib ng lubusan ay hindi makatotohanan para sa isang nasa kanyang trabaho. Ngunit tumanggi ang kanyang ina na makinig at iginigiit na panindigan niya ang kanyang salita. Hindi gaanong nag-ingay si Ray at pinayuhan lang si Arthur na sundin ang gabay ni Jasmine mula ngayon. Pinapanatag siya ni Jasmine na naipagbigay alam na niya ng maayos ang lahat sa guild. Pagkatapos, marahan na sinabi ni Ray kay Alice na tumigil sa pag-iyak at subukang ngumiti dahil ang pinakamahalaga ay nakauwi si Arthur na buhay. Nagpakatatag si Alice at sinabi kay Arthur na huwag na siyang pag-alalahanin ng ganoon pa. Nang huminahon ang sitwasyon, nagtungo si Arthur at Jasmine sa lugar ng pagsasanay at naglaban sa isang sparring match na walang gamit na mahika. Nagpalitan sila ng suntok sa kanilang paglalaban sa loob ng mahabang panahon at tila perpektong magkatugma sa buong sesyon. Nang matapos ito, yumuko sila ng may paggalang at nagpasalamatan sa isa't isa para sa laban. Pagkatapos ay itinaas ni Arthur ang kanyang tingin sa langit at hinayaang gumala ang kanyang isip, nagtataka kung ano kaya ang ginagawa ni Tessia sa sandaling ito. At pagkatapos ay nakita natin na si Tessia at ang kanyang grupo ay tumatakbo ng buong bilis upang iligtas ang kanilang buhay habang isang napakalaking bato ang rumaragasa papalapit sa kanila. Kinabukasan ng umaga, nagtipon si Tessia at ang kanyang mga kasamahan sa isang maliit na taberna tinatalakay ang kanilang susunod na hakbang. Matapos timbangin ang kanilang mga opsyon, inihayag ni Tessia na ang kanilang paparating na misyon ay ang hanapin mababangis na baboy ramo. Ang kanyang mga kasama ay nababalisa dahil alam nilang ang pangangaso ay mangyayari sa lupain ng mga tao. Nagtalakayan sila sandali tungkol sa mga panganib, ngunit sa huli, nagkasundo silang ipagpatuloy at magsimulang maghanda. Habang lumalabas si Tessia, isang adventurer ang palihim na humaharang ng binti upang siya'y madapa, ngunit agad siyang umaksyon at pinatid pabalik ang lalaki sa isang mabilis na sipa. Naging masama ang kapaligiran sa loob ng taberna habang tumatayo ang iba pang adventurer, handang sumalakay. Ngunit nang walang pag-aalinlangan, nagpalabas si Tessia at ang kanyang grupo ng isang pader ng tubig na pumipigil sa mga lalaki sa loob. Binibigyan ng sarili ng sapat na oras upang makatakas. Malayo, hindi nagtagal, isang karwahe ang huminto at sumakay sila upang lumisan. Nagsimula ang paglalakbay ng payapa, halos labis na payapa.